Mr. Chair. Mr. Chairman, Yes, this JJ. yeah, can I have just a few questions to Ms. Pebbles Cunanan? You have the floor. Thank you very much. Ms. Cunanan, nabanggit niyo po kanina na ito pong pulburon video ay peke. Yes po, Mr. Chair. Paano niyo po masasabi na peke yung video? Halatang ginawa naman po siya, Mr. Chair. Pinalabas nila na malabo yung raw video para lang masabi na kamukha ni PBBM. Okay. Tapos, in-enhance po nila and sa kanila in-AI. Okay. So, when you say nila, sino po yung sila? Who do you pertain Alam ko to? naman po, Mr. Chair, na hindi lang si Attorney Harry Roque yung nasa likod ng video na yan. Sino pa kaya, Ms. Pebbles, ang nasa likuran ng video na ito? Hindi ko na po masasabi. Hindi ko po alam. Hindi nyo na po masasabi. But sa palagay nyo po ba, yung mga kasama nyo sa dinner sa Hong Kong ay kasama dun sa pagpapalaganap ng peking video na ito? Hindi po, Mr. Chair. Hindi masasabi. Okay. Hindi po sila kasama. Hindi po sila kasama dun sa paggawa ng video. Okay, kaso lang kasama po sila sa pagpapalaganap at pagkalat ng video. Mr. Chair, meron pong mga DDS vloggers na hindi po nag-share ng video. Okay. And meron din pong nag-share. Meron din po. Karamihan po na nag-share is yung mga vlogger na yung pong yung may mga YouTube, yung mga may revenue makukuha, yung mga small-time vloggers. Okay. Okay. So, kayo, did you share this video? Hindi po, screenshot. Oo. So, Miss Pebbles, no, Miss Pebbles. So, ano sa palagay ninyo ang dahilan kung bakit magpapakalat ng ganitong peking video na namukhang binigyan pa ng oras, panahon, at pagsisikap para enhance ang isang peking video at palabasin na peke? Bakit pa? Para pabagsakin po si PBBM. And how do you come to that conclusion para pabagsakin ng ating presidente? Kasi galit na po sila eh. Galit na sila. Okay. So, Mr. Chairman, this is precisely the reason why we conduct hearings like this, you know. Ito halatang halata peke. But of course, upang mag-instigate ng disgust, mag-instigate ng galit, at ipahiya ang isang nakapwesto, and for this case, our president, you know, some people would go to the extent of using AI deepfakes to alter videos and to come out with fake news that destroy the very credibility of certain individuals. And unfortunately for this case, the individual happens to be our president. And of course, that has more and greater ramifications dahil presidente po siya ng bansa. Kung ordinaryong mamamayan lang yon, siguro ang ramifications nun siguro makaka-apekto lang sa kanya yung pamilya niya. Kasi dito, bansa na po ang pinag-uusapan natin. And this is the reason why we really need to come up with clear legislation and policies para hindi na po maulit ang mga ganitong pamemeke ng video para lang manira ng tao. Pinasasalamatan ko po si Ms. Pebbles para sa katapangan ninyo para sabihin yung katotohanan patungkol po dito sa pekeng pulburon na video na ito. There were some individuals in that photo. Can we flash that photo again? Comsec, yung photo dun sa Chinese restaurant or restaurant sa Hong Kong. Yan. Okay. Miss Pebbles, nabanggit niyo po kanina at ito naman po ay pwede niyo sabihin sa akin o kung sa palagay niyo pong very private yung information, pwede naman pong hindi. You stayed for 3 days in Hong Kong and that trip was sponsored, correct?
Yes po, Mr. Chair. Do you mind sharing the details to this committee on who sponsored your trip? My friend po, hindi po siya, involved sa politics. Okay. So basta inilibre ka niya para Opo. pumunta doon sa rally na ito. Okay. What was the year of this photo? July 7, 2024 po, Mr. Chair. Okay. The individual present, sino? Joey? Si Tio Moreno po yung nasa right, kung dyan po niyo po titingnan sa monitor. Siya po yun? Chairman siya ba yun? Opo, si Joey po. Si Miss Ma'am, Joey. can Si you Miss con- Joey po yun. Can you confirm if you are this individual in the photo? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you. And then, Attorney Glenn Chong, can you confirm if you are the person in this video, in this photo? Mr. Chair, I can't see clearly, but I confirm that I attended a dinner in Hong Kong. Attorney Trixie, yes, do you confirm that you are the individual in this photo? I am. Okay, thank you very much. Attorney Vic Rodriguez, hindi, wala po siya dito, no? Sino po yung nakapula? Hindi ko po kilala, Mr. Chair. Baka sa kanila po merong nakakakilala. Attorney Trixie, can you identify the individual wearing the red shirt beside Attorney Harry Roque? Sorry, not from this distance, sir. May I? Yes, you can come closer, of course. Dapat pala nilagyan namin kayo ng TV dyan sa harapan, no? Yung nakapulas eh. Mr. Chair, hindi ko rin po kasi siya talaga kilala. Miss Cruz, kayo po, kilala niyo po yung nakapula? Sorry, medyo malayo. Kasi pwede po kayong lumapit dito para ma-identify. Yes, yes, Mr. Chair. Attorney Glenn Chong, I pwede will rin po kayo approach. lumapit para ma-identify yung individual na nakapula at nakaberde. We just want to identify the individuals present in the dinner. Hindi ko rin talaga siya kilala. Kilala niyo? Hindi? Hindi niyo rin kilala? Hindi niyo kilala, ma'am? Yun, yung nakapula. Katabi ni Attorney Harry Roque. Okay. No, I just find it a little bit interesting, Mr. Chair, na, you know, a lot of them who were present in the dinner do not know the person in the middle. Oftentimes, the person in the middle is the most important person. Mr. Chair, pwede pong sumagot. Kasi nung time po na nasa event kami, wala naman po siya. Okay. Hindi, kaso lang nandyan siya sa picture. Eh. Nung dumating po kasi ako, nandiyan na po siya. Nandito na siya. Oh. At nung dumating ka, inabutan mo na rin yung ibang mga... Lahat po sila dyan. Nandun na sila. Okay, NBI. Nandito po po yung NBI. Oh, can you please, Comsec, can you please share the photo to the NBI? Maybe NBI can help us identify who these individuals are. So, Pebbles, thank you so much for sharing that. Actually, there's been so much talk about this whole Pulveron video and issue. We all know that it's fake, but it's been circulated.
In fact, yun yung dapat kong i-raise dyan sa Meta kanina. Kasi sa totoo lang, yung Meta, isa yan sa mga platforms na nag-share ng fake videos na ito eh. So, dito po sa mga vloggers na nandito, meron ba sa inyo nag-share ng video na ito? Can you raise your hand if you did? Yes, Your Honor. Ako po. Nag-share ako niyan dahil morally convinced ako. Dahil ako yung nag-imbestiga po. Tinatanong ko lang kung Apo. sino sa inyo ang nag-share. Hindi nyo na po kailangan ipaliwanag kung bakit. Gusto ko lang po malaman sa inyo Ako na po nandito. nag-share po. Okay, isa po kayo. Yes, okay, Mr. Morales. Thank you for informing the committee. And who else? Mr. Chair, I shared the video showing the video, not the video itself. You shared the video. The video showing the video, not the video itself. You showed the video showing the video. Yes. Which is pretty much showing the video. But not the video, Your Honor. Okay. Okay, sino pa Thank you, po Mr. sa inyo? Yes? I think, Mr. Chair, I also shared the video and I am also asking for answers. Okay. So, yun lang siguro yung isa sa mga magandang learning experience natin sa committee na ito peke, deepfake ang ginamit. Medyo questionable naman talaga kung titingnan mo at first glance. Maybe we should have used a little bit of caution and a little bit of prudence and practice a little bit of responsibility when sharing this video. Kasi pwede nyo naman po ipa-verify, pwede nyo naman po malaman kung totoo o hindi bago nyo ipakalat, bago nyo ilagay sa wall ninyo, bago nyo ilagay sa page ninyo. But you were reckless enough to post it regardless of the fact, not knowing and not verifying the truthfulness of the video. Now, some of you may say we were looking for answers. Some of you may say na hindi dapat mangyari ito. Kaso lang, siguro may iba namang pagkakataon para malaman, di ba? I'm sure kung kayo po yung tao na nasa kabilang banda, hindi nyo rin po magugustuhan na gawan kayo ng deepfake video at palabasin na gumagawa kayo ng isang bagay na labag sa ating batas.